Gikan sa amo, gikan sa kalabukan niyang iyasa ang kabus. Naikaanan sa Ginoo, hangtod sa kahanturan. Ang hangyan sa Diyos. May pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy, mailan sa iyang bunga. Dili ka makapupo ug igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyaba. Ang maayong tao, magsultig maayo gikan sa maayong mga butang, nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang taong nga dautan, magbuhat og dautan, gikan sa mangil-art nga mga butang, sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang anak sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga di man kamo mubuhat sa akong isubok kaninyo. Ang muduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug moduman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og bahay, nagkaot siya glaw ug gipahiluna niya ang sukaranan diya ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wa kini matayo kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong isulti o dili motuman niini, naisama sa usang katao na nagtukod og bahay diya sa yuta na wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kinidayon o hingpit ang pagkagunog sa maong bahay. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Natawag kang kanako, Ginoo, Ginoo, apan huwag mo magbuhat sa akong isulti. Naigubatawa, mayong-mayong, no? Murag kita, mismo ang ginga ni Kristo. Sige, sampit-sampit, Ginoo, Ginoo, tabangi ko. Ginoo, 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 ayuha ko. Apan, wa ta mabuhat sa unsay gisulti, gisugo ni Kristo diha na nato. Maigsuon ka na ni Kristo, nga naman. Tungod kay kitang tao, una, wa na'y focus sa unsay gisulti ni Kristo kanato. Unya, ikaduha, pilian ta. Kanang atong angayan na isulti ni Kristo, mo'y atong paminawon. Apan ang iyang mga pulong na very demanding on our part, isip mga Kristiyanos, di ta layhan, di ta ganahan maminaw, kung atong i-ignore, di nato paminawon kay demanding pagayo sa atong kinabuhi. May suon, di ba? Sa atong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, usahay, di nato hatagang ibugaton sa atong kinabuhi. No? Bisan kaya ni kadadlaw ta simba, kadadlaw ta basa Biblia, pero kanintanan, ato lang palabyo diya sa atong kinabuhi. Bisan karon bitaw, no? Mangutan nato ni karon, unsa katutoy unang pabasa? Isa kasuhan sa unang pabasa? Wa na, di ba?
Isa isuot sa Ebanghelyo. Wag na po. Usa mo may atong mabuhat pero wag na kibuhat sa hindi isulti ni Kristo na to, no? Wala usa ka matawag na to sinyas may sobra ni Kristo. And many times we take for granted the words of God diha sa atong taksa-taksa na kinabuhi. Natin ninikarang itawag na ito crisis in listening. No? Crisis in listening. Kung may sumang ni Kristo, ang atong ginawa na pinugdog dyan ka nato kanunay. Aron ka mahibaw o niya makabuhat ta sa iyang ipagsugo ka nato, kinahanglan yun ning gitawag nato o cardiac listening diha sa atong pagpaminaw sa iyang isulti ka nato. Cardiac, kasing-kasing. Kasing-kasing ang atong gamiton, may sugon pala ni Kristo. Aron mo tuhop din sa atong kinabuhi, ang unsay isulti ni Kristo, unsay iyang isugo nato, unya eventually atong mabuhat ni diha sa atong taksa-taksa na kinabuhi. O hinungdan may sumugod ni Kristo, no? Napuntama na ni Ana ang atong pagpaminaw kining audio listening lang, no? May tama ta, nining maong tao na nagtukod siyang bahay, ibabaw sa yuta o buhay likon na pundasyon. Sa mga panahon na lunay mo abot, mga pagsunay sa atong kinabuhi, dali ra kayo tang ibanulas, dali ra kayo tang ianon, dali ra kitang mo-give up, diya sa atong taksa-taksa na kinabuhi. Kung mo sinakita o mga mapait na kahintang, masakit ta, maproblema ta, mag-antos ta, dali ra tang maluya diya sa atong kinabuhi. Wala may suon ko lang ni Kristo, sa iyo ni Kristo sa atong Ebanghelyo karon, kung ang atong pagtuo kaniya na atong ipakita sa atong pagbuhat sa unsay ibisugan nato, may sama ta sa usa ka tawo na nagtukod sa bahay sa lig-on nga sugaranan, pundasyon, bato, na bisag unsa kadako kadaghan ang mga unos na mabot sa itong kinabuhi, magpabiling magbaro, malikong magbaro, diyan sa kinabuhi, gumikan kay lik-on man ang nahimong suparangan diha sa akong kinabuhi. Kung kinsa man ang lik-on na suparanan na pwede natong mahimong pundasyon sa atong kinabuhi, way lain ang atong Ginoong Kristo. Pero mahimo lamang si Kristo na atong strong foundation sa atong kinabuhi. Mo dito, kinahanglan maminaw ta siyang pulo unya atong buhaton ang unsay iyang gisugo kanato. Aron di ta ingon niya sigig sa tawag-tawag sig sampit-sampit Ginoo apan di man diay mutuman, di man diay bubuhat sa akong isugo. Unsa may diferensya nitong tao? Unsa may puwang nitong tao na nagtukod diha siyang pundasyon sa bunbon o sa yuta? May sundo na ni Kristo. Una, kining maong tao nagpakasayon. No? Nagpakasayon naman. Pagkita niya, okay na, pataganin. Di supli daw magkain. Wa siya mag-effort o kahot kub-kub. Hangtong na moabot, makita niya nga bato na rin, ligaw na rin pundasyon. O siya nakita nga sa iyon na wa na siya gihimong effort, pagsiguro na likon kining iyang tukuran siyang bahay. Na magkakita nga ikaduwa, wa siya foresight, no? Wa siya panglantaw. Ito siya bindot ka nung yung panahon. Nakalimot siya na mabot ang panahon na doon ay bagyo, doon ay linog, doon ay baha. O siya panglantaw sa unahan. Ang siya ngitanaw ang diha
ram sitwasyon. Ngunit kuwang nini mo ang tao na nagtukod siyang balay diha sa usa ka yuta ubas lamang. Mo po ni mga taong may sungkulan ni Kristo nga sigam ingon Ginoo, Ginoo, Ginoo. Unya wa makuha siyang isulti. Nga naman, kay lisod man pag-ayong buhaton. Lisod man ang tubo ni Kristo. Lisod man ang tangas na gihatag ni Kristo sa usa ka tinuod na iyang sumusunod. Diba? Hindi nga labay nga madlaw mo ni mga demand sa Ginoo. Kung mahimo ka, kung buot kang mahimong akong tinunan, kalimti ang iyong galingon, doon tingin mo mamahangin na. Kalimti yung galing, pasalang yung krus, sunod ka na ko. Sunod ka na ko. Gahapon, mayon na po siya, kung buot kang mahimong akong tinunan, higugma ang imong kaaway. Laliman ka ng mga demands ni Kristo. Kinsay ganahan mo buhat na? Di na ganahan mo buhat. Kay lisod pa kayo pagkuhaton niya sa atong kinabuhi. Kung magpakasayon ta sa atong pagkakristyano may sungkulan ni Kristo, mauna na dunay mga pagsulay, problema, sakit na mabut sa atong kinabuhi, dali latang maluya. Dali lang matumpa ang atong pagtuo. Dali latang mugipa. Na naman, kay wag man nato ibutang, ini isali ang Kristo ang tinuod na pundasyon sa atong pagtuo o sa atong kinabuhi. May suon ko lang ni Kristo ang santo nga itong ipasilbong talon sa Juan Crisostomo, nagpuyo niini diya sa iyang kaugalihang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi, iyang gibutang yun. Si Kristo mao'y supalanan niini. Mga sabisan ng pagsulay nga may abot siyang kinabuhi, may suon ko lang ni Kristo, nagpabiling yung nagmalikon, may barok si San Crisostomo, San Juan Crisostomo diya siyang kinabuhi. Sa wakpa siya, hapit na siya mamatay, ang katapusan ng mga pulong na minuwas siyang bakbak maong. Glory be to God for everything. Amen. Mo ito'y migawas siyang mga ngapit. Pagkanindot po, nataliwa sa daghang mga pagsulay, mga pag-antos na itong isnati karong mapanahon na, makalitok po tayo mga po. Pero unless we have the strong foundation na si Kristo sa atong kinabuhi, din kita makalitok at hindi ingon, glory be to God for everything. Naglitok ni San Jesus po. No? Kung may suon ko lang ni Kristo, nini nga itong santos na misa karon, o ni grasya ang atong pangayuhon.